Kapag natanggal na yon, kukunin na buo ng medico legal yung mismong utak ng namayapa. Nung buksan yung ulo, nakita na mayroong basag yung pinakabungo. Iyon, kamusta kayo ulit mga kamorge? Muli ay nagbabalik ang inyong lisensyadong embalsamador. Dahil gagawa ulit tayo ng video at yung video po natin na to ay tungkol sa kung bakit ino-autopsya ang isang patay. Hindi ko nai-Englishin yung salita na yan dahil sa baka ma-detect tayo at magkaroon tayo ng violation. At sana naiintindihan nyo yun, muli ang pag-uusapan natin ay kung bakit ino-autopsya ang isang namayapa. Bakit nga ba ino-autopsya ang isang namayapa? At yung gagawin natin pagpapaliwanag ay gagawin natin sa pinakamadaling paraan para lalo ninyong maunawaan. Bakit nga ba ino-autopsya ang isang namayapa? Ang pinakamadaling sagot po dyan para malaman kung ano yung naging dahilan, ano yung naging sanhi, o kung bakit siya namayapa. Yun ang pinakasagot kung bakit ino-autopsya ang isang patay. Bago ko kayo bigyan ng halimbawa, alamin muna natin kung papaano yung ginagawa kapag ino-autopsya ang isang patay. Bago ko kayo bigyan ng halimbawa, alamin muna natin o ipaliliwanag ko sa inyo kung papaano yung ginagawa kapag ino-autopsya ang isang namayapa. Siguro yung iba meron ng ideya kung paano yung ginagawa, pero sasabihin ko pa rin po sa inyo para sa mga hindi nakakaalam, ay malaman po ninyo. Binubuksan itong ulo na ito, pati yung mismong katawan. Papaano binubuksan yung ulo? Ganito yan. May panghiwa tayong ginagamit. Hindi ko sasabihin kung ano yung tawag sa panghiwa na yun. Hihiwaan po rito mula dito sa may ibabaw ng tenga, papunta rito sa kabila. Siyempre, kapag nahiwa mo na yung mismong anit ng namayapa, hindi mo agad maibubuka yung mismong anit niya. Bakit? Kasi nga po, yung mismong anit na yan, nakapakat pa doon sa mismong bao. Kaya halimbawa nahiwa na tong mismong anit na yan, unti-unti mong tutungkabin yung mismong anit sa may bungo para humiwala yung mismong balat niya at mapunta rito sa mismong buka. Ganun ang ginagawa. Sana nagigets nyo, di ba? Halimbawa, ito yung mismong anit, yung pinakakamay ko na to, ipalat ko na yan, nakapakat yan sa ano, uunti-untiin yan para umangat na ganoon at babalik na rin yan papunta rito para maging maluwag yung paggalaw dito sa mismong bao. Pagkatapos natin gawin o maiangat na yung mismong anit, ano na yung susunod na gagawin? Kailangan matanggal na yung mismong bungo dito para makuha na yung utak. Papaano yung paggawa sa ganon? Ganito yan. Karaniwan po sa ginagawang pag-autopsya, ang ginagamit kapag bubuksan na yung mismong bao ay lagaring bakal. Talagang mano-mano nalalagariin yung mismong anit na yan o yung mismong bungo pala. Pag nalagarin ni parte na to, dito naman sa may parte na to. Sana nagigets nyo at sana hindi kayo natatakot sa ikinikwento ko, di ba? Kapag natanggal na yon, kukunin na buo ng medico legal yung mismong utak ng namayapa. Paalala lang, hindi po kaming mga embalmer ang gumagawa niyan. Meron tayong mga tinatawag ng medico legal o yung doktor kung tawagin namin na siya mismo ang nagsasagawa ng pag-autopsya, hindi po kami. Pagkatapos ng babuksan at makuha na yung utak, pupunta naman sila sa may gawing katawan na ito. Papaano yung ginagawa o papaano buksan? Ganito yan. Karaniwan sa mga nakikita po namin, ang ginagawa po nila, pa letter Y ang hiwa. Pag nito, mula rito, pag ganun, hanggang sa may pusod, hanggang umabot sa may puson. Ganon ang ginagawang hiwa. Parang katulad lang ng kanina na ginawa sa may anit. Hindi ngunit hiniwa mo na yan, mabubuksan mo na agad. Kailangan unti-untiin mo pa rin yung mismong laman para maibuka mo siya. At kapag naibuka mo na nga, makikita mo na rito yung mismong bituka. Pero dahil sa meron tayong buto rito, may ribs tayo, may sternum, hindi mo agad makukuha yung puso. Ano ngayon yung kailangan gawin? Ito po kasing ribs natin, may mga parting malambot dyan. Kailangan na matanggal yung mismong buto na yon para maiahon naman yung puso, yung baga, at yung mga katabing parte o yung mga laman loob na katabi. Ganun ang ginagawa kapag ino-autopsya ang isang patay. Balik tayo dun sa tanong kung bakit kailangang autopsyahin yung isang namayapa. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Meron kami naging pasyente noon na nakita sa loob ng tricycle na wala ng buhay. Wala siyang kahit na anong galos. Hindi natin masasabi kung ano yung nangyari sa kanya. Kaya nagdesisyon yung pamilya na ipa-autopsya yung nanay nila para malaman kung ano talaga yung nangyari. E di eto na, autopsyahin. Walang nakita kahit na anong galos talaga sa patay. Nung buksan yung ulo, nakita na mayroong basag yung pinakabungo. Ibig sabihin, pinalo sa ulo yung tao na yon. Ang naging problema nga kasi hindi pumutok yung mismong anit o yung balat sa ulo. Kaya talagang hindi mo malalaman kung ano yung naging dahilan ng kamatayan ng tao na yon. Kaya sa autopsya,
nalalaman po kung ano talaga yung naging sanhi ng kamatayan ng isang tao. At bilib din talaga ako sa mga medical legal na nakakasama ko Kahit sino naman ng medical legal, siyempre pinag-aralan po nila yan, di ba? Alam nila yung iba't ibang detalye, eto sa pinakamadaling paliwanag, alam nila kung yung isang taong namayapa ay pinatay o nagpakamatay. Alam nila yan. Meron silang pinagbabasihan o meron silang mga tinitingnan talaga. Yun ang isang hinahangaan ko sa isang medical legal. Kasi po kami bilang embalmer, hindi namin trabaho na pakailaman, hindi namin trabaho na panghimasukan ano man yung tungkulin nila. Ang tungkulin po kasi namin, ipreserba lamang yung namayapa. Pero pagdating sa pag-autopsya, wala po kaming kinalaman doon. Kung kasama man kami sa loob ng morgue, kinakatulong lang po kami ng mga medical legal. At sana may natutunan kayo sa ginawa natin video. Napakarami pang paliwanag tungkol sa pag-autopsya ng isang patay, pero yan muna ang ibibigay ko sa inyong detalye. At sana patuloy ang gawin ninyo sa aking suporta dahil patuloy naman ako magbibigay ng kaalaman na alam kong makakatulong din po sa inyo balang araw. Kung hindi ka pa nakafollow, baka naman. Ingat kayong palagi mga kamorge.